Lord. Praise your name. Thank you for your love. Salamat, Panginoon, sa iyong pagpapala. Ang nagpapuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Sumasamba sa'yo, sagat-sagaran ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Ang banal na tahanan ko, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahang di kayang bilhin, sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagat-sagaran ng kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagat-sagaran ng kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagat-sagaran ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Wala nang ang pasigid, wala nang mas lalabis sa lawak ng pag-ibig na aking nakamit. Wala nang ang pasigid, wala nang mas lalabis sa lawak ng pag-ibig na aking nakamit. Higit sa lahat ang pag-ibig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ang biyaya mo, napakaliwanag ng kinabukasan ko. Higit sa lahat ang pag-ibig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ang biyaya mo, napakaliwanag ng kinabukasan ko. Higit sa lahat ang pag-ibig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ang biyaya mo, napakaliwanag, 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 napakaliwanag ng kinabukasan ko. Praise you, Jesus! Praise the Lord! Hallelujah! Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Happy 43rd anniversary. Welcome po sa Midweek Fellowship. Salamat po sa privilege na tayo ay sama-samang magpupuri at magpapasalamat sa ating Panginoong Yesus. Kaya mag-invite po tayo sa ating mga kakilala, kaibigan at kamag-anak para makapakinig po sila ng salita ng Diyos. Purihin po natin ang Panginoong Glory to your name, Panginoon! Come on, let's rejoice. Let's celebrate this day that the Lord has made. Come on, church. Let's clap our hands and sing with all of our hearts. Jesus is here right now, amen? Hallelujah. Come on, let us all sing. Set free in your love, washed clean by your blood. So faithful, so true. My desire, more of you.
Jesus, for your goodness. Thank you, Lord, for your grace. Thank you, Lord, for your faithfulness. It truly amazes, Lord, every day of our lives, Lord. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Nagdadaan ng mga araw, nagdadaan, Lord, ang mga panahon. Lumilipas ang lahat, pero ang mga salita mo, Panginoon, nananatilit, hindi nagbabago. Patuloy naming nararanasan sa aming buhay at nananatili sa aming puso. Panginoon, sa oras na to, hayaan mo lamang na maibalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng pasasalamat, ang lahat-lahat, Panginoon, ng kaluwalhatian na karapat-dapat lamang sa iyo, Panginoon. At sa oras to, Panginoon, patuloy naming aalalahanin ang kabutihan mo sa buhay namin, Panginoon, ang katapatan mo, Panginoon, ang bawat pangako mo na napapatunayan, Lord, na kailanman hindi nabigot, patuloy at buhay, Panginoon, sa buhay namin. Lord, we just want to thank you for your goodness, Lord, for your unmerited grace, Lord, na experience namin sa buhay namin, Lord. Kulang, Panginoon, yung mga pag-awit namin, yung palakpak namin, Panginoon, yung pagsayaw at pagtaas namin ng mga kamay, sa lahat ng ginawa mo sa buhay namin, sa bawat pagsubok na kami nagtatagumpay, sa bawat kagalingan, Panginoon, sa bawat pangangailangan na natutugunan mo, Panginoon, sa bawat pagsubok na puno ng pag-asa, Lord, you are the name above all names, Lord. And we just want to thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you for your presence. Thank you for your glory. Thank you for your grace. Thank you for your victory, Panginoon. Without you, Lord, we are nothing at wala kami sa oras ito. And right now, Lord, we just want to thank you, to lift your name on high. From our hearts, Lord, hear our voices, hear our hearts. Nandito po kami ngayon nagpapakumbabang nagpapasalamat sa iyo. Hallelujah. Brothers and sisters, let's take this opportunity, this privilege to worship the King of Kings and Lord of Lords for everything He has done in your lives. 43 years, Lord, it's more than that, Lord. Higit pa doon yung naibigay mo sa amin. And right now, we just want to offer and surrender everything to you, Lord. And we put our trust in you, Lord Jesus. Hallelujah. We remember your goodness, Lord. We remember your faithfulness. And we're going to declare it in our praises right now, Lord. It's all because of you, and it's all because of your grace. Hallelujah. Minsan pa, purihin natin ang Panginoon sa ating mga puso, sa ating pag-awit. You belong, Panginoon, to the highest praises. Hallelujah. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. Yes, Lord, you never failed us. And all my life you have been so, so
the goodness of God. Oh, we're gonna sing His goodness. Your goodness is running after, it's running after me, Lord. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after,
Panginoon. Alam ko po na naihanda na natin ang ating sarili sa mga awiting espiritual na ating inawit. At ngayon naman po, tayo ay dadako na sa pinakamahalagang parte ng ating gawain, ang pakikinig ng mabiyayang salita ng ating Panginoong Jesus. Na series, Encountering Jesus in His Forgiveness. Na topic, Peter's question about forgiveness, na ibabahagi po ng ating pastor na si Antonio Cruz Jr. Purihin po natin ang Panginoong Jesus. Amen. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, sa mapagpalang araw. Ayan, sa ating lahat na nandito ngayon na nakasubaybay sa ating midweek fellowship. Ayan, so I hope excited na po tayo makapakinig ng salita ng Diyos. At nawa, syempre dapat araw-araw no, excited tayo makapakinig ng salita ng Diyos. So ang salita ng Diyos ay kahit saan tayo lumingon, nandiyan na yan. Kahit sa social media, nandiyan na yan. Daming mga nangangaral, ang daming mga nagpo-post, madaming mga nag-share about the gospel, no? At nawa, ayan ay napapakinabangan natin. At wag lang yung mga negatives, yung mga negatibo, no, na nababasa natin dito, mga kaguduhan, mga pinupuri nga nating mga basura, no, basura dito, lahat ng pumapasok diyan, okay, na hindi nakalulugod sa Lord, na mga nakapost sa ating social media, yung mga basura, no, na hindi dapat iyon yung pinatutuunan natin ng pansin, bagkus sulitin natin yung mga pagkakataon, di ba, na nakakakita tayo, nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Amen? So, I hope, ayan, naka-ready na tayo ngayong gabi. At nawa, tayo pong lahat ay sa pagtatapos nito ay mapagpala tayo mamaya. Amen? So, sa pagpapatuloy, samahan niyo po ako sa panalangin. Aming Ama, kami po ay dumudulog sa iyo at nagsusumamo, Panginoong Hesus, na ikaw ang patuloy na mangusap sa aming lahat sa gabi na ito. Ang karunungan mo ang siya maghari at ang tanging mensaheng mo lamang ang mapakinggan namin at tumimo sa aming puso't isipan. Aming Ama, ikaw ang mag-prepare ng aming taingan, ng aming puso, ng aming isipan, Panginoong Hesus, sa anumang mapapakinggan namin, buksan mo ito. Ano man yung mga dating sa amin ng mensahe mo, ito man ay masakit, ito man ay pagtuturo o pagsusuway, Panginoong Hesus, ay hayaan mo na bigyan mo kami ng bukas na puso upang maintindihan at upang ito ay tanggapin namin. At alam namin dahil ang bawat mensahe, ang bawat nais mo iparating sa amin ay tulong sa aming pananampalataya upang mas lalo kaming lumago, mag-grow kami spiritually, at ay pati yung karakter namin at maging emotionally ay mag-grow kami, Panginoong Hesus. Maraming salamat, O Diyos, at dalangin namin, samahan kami ng Espiritu Santo sa gabi na ito sa pag-aaral namin ng iyong salita. Maraming salamat, O Diyos, at ang gawain na ito ay inaalay namin sa iyo ng may pagpupuri, pagsamat, kadakilaan na tanging sa iyo lamang. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan. Okay. So muli, mapagpalang gabi sa ating lahat, at tayo po ngayon ay dadako na doon sa ating topic ngayon sa series na Encountering Jesus and His Forgiveness. At sa gabi po na ito, ang topic natin ay yung Peter's question about forgiveness. Amen. So, alam kong karamihan sa atin ay bugbog na doon sa aral natin about forgiveness. At nung nakaraan lang, mga 2 weeks ago, di ba, pinag-aralan na natin yan doon sa dalawang encounter ni Jesus Christ, doon sa babaeng nahuli sa pangangalo niya at doon sa babae na nagpunas o naghugas ng paa ni Jesus Christ, no? So, pareho na mayroong pagpapatawad tayong aral na natutunan doon, ano? So, pinakita doon yung kung paano nagpatawad si Jesus Christ. So, doon sa mga napakinggan natin ngayon, alam kong maintindihan natin dito mas mabuti
kung ano yung nais iparating sa atin ng topic natin ngayon. At dun pa lang sa mga topic na napakinggan natin last week, last 2 weeks ago, maging doon sa pagpapagaling ni Jesus Christ doon sa lumpo, no? Bago siya pagalingin, ay pinatawad muna siya ni Jesus Christ. Amen. So, pinakita doon yung sovereignty, di ba? At yung authority ni Jesus Christ na kaya niya magpatawad ng kasalanan ng tao. Amen. Kaya nga nagawa din niya doon sa babaeng nangangalo niya, siya ipinatawad, maging doon sa babae, 'di ba, na nagugas ng paa ni Jesus Christ. Kaya nga noong naramdaman at naranasan ng babae yung pagpapatawad ni Jesus Christ, gayon na lamang yung kanyang pagsamba o dun sa, kasi yung ginawa niya na yon, it is an act of worship kay Jesus Christ. Hinugasan yung paa niya. At imagine niyo yung paghuhugas na yon ay gamit yung kanyang luha. Pinunasan niya yon ng gamit ng kanyang buhok, di ba? Amen. So, lahat ng meron siya, iyon yung ginamit niya. O, sabihin na natin na yung the best na meron siya, iyon yung ginamit niyang panghugas, di ba, sa paa ni Jesus Christ. So, that's how grateful she is, doon sa pagpapatawad na ginawa ni Jesus Christ sa kanya. So, pinakita rin doon na talagang hindi lang sa salita, di ba, na sinabi ni Jesus Christ na kaya niya magpatawad, hindi lang sa salita na pag sinabing pagpapatawad, ipinatawad na kita. Pinatunayan doon sa babae na yun na nagugas ng paa ni Jesus Christ, yung effect, di ba, o yung manifestation ng pagpapatawad sa kanya ni Jesus Christ. Amen? So, naging grateful siya. Nagkaroon siya talaga ng encounter, nagkaroon siya talaga ng pagbabago ng buhay, 'di ba? Talagang tumagos sa kanyang puso, 'di ba, yung encounter niya kay Jesus Christ, yung pagpapatawad na ito. So meaning talagang kapag nagpatawad si Jesus Christ, may effect 'yan sa buhay ng bawat tao na nakatanggap ng pinatawad ng Diyos. Amen. Okay? So tulad natin at tulad nating lahat na pinatawad, may effect yan sa ating lahat, no? Talagang meron niyang pagbabago sa buhay natin, sa perspective natin, regards din sa pagpapatawad natin. So meron yan, may effect yan. Yan yung pag-aaralan natin ngayon. Okay, so dako tayo dito, no, para mas maintindihan natin at mas makita natin, connect natin yung mga ginawa ni Jesus Christ last 2 weeks o yung tinalakay natin last 2 weeks ago o mga previews natin na topic regarding forgiveness. Okay? So, ano ba tong question ni Peter about forgiveness? Okay, so pagbulay-bulayin natin, ito po yung mababasa natin doon sa Mateo chapter 18 verse 21 to 35. Okay, so kung meron kayong Biblia, ayan, kahit sulat nyo na lang o kahit sa notebook, sulat nyo na lang yung Bible verse, and later on o sa mga susunod na araw, pagbulay-bulayin nyo po. Mateo chapter 18 verse 21 to 35. Basahin ko po. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkasala sa akin? 7 beses po ba? Okay. So, ito yung tanong niya, no? Ilang beses daw siyang patatawarin? Ilang beses patatawarin ni Pedro daw yung taong nakagawa sa kanya ng kasalanan? 7 beses daw po ba? Okay, sinagot siya ni Jesus. Hindi 7 beses, kundi 70 ulit pa nito. Okay? Amen? So, yung tanong na yon sinagot din ni Jesus Christ. So, yung di ba yung 7 na ton sinabi ni Pedro, parang may pagyayabang pa rito eh. Parang kaya kong ibigay yan, kaya kong gawin yan. Okay, pero sinabi ni Jesus Christ, okay, 7 ulit, 70 ulit pa nito. Okay, so sa sino mang makakapakinig ng ganun, parang napaka sa normal, sabihin na natin sa likas na tao o sa kalikasan natin bilang tao, diba? Napakadami naman, parang imposible naman o parang napakahirap namang gawin yan, kapatawad ka parang ilan na yan? Okay, 70 times 7. Okay? So, pero alam niyo po, hindi tinutukoy ni Jesus Christ dito yung exact
'di ba, na kung dami nung 70 times 7 na 'yan, ano. So, hindi, 'no. Mamaya mas makikita natin saan daw inalintulad dito ni Jesus Christ yung pagpapatawad ng 77 beses ng 7 pa, 'no. Sa verse 23 sabi dito, sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito. Okay. Ipinasya ng hari na hingan ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa mga utang. Nang simulan niyang magkwenta, dinala sa kanya ang isang lingkod na may utang na milyong-milyong piso. Okay, so milyong-milyon daw, napakaraming utang. Ibig sabihin, may obligation. And this pertains doon sa atraso, no? May atraso tayo. So parang sa buhay natin o doon sa tanong ni Pedro, ito yung pagkakasala, no? Merong atraso yung alipin na to, o lingkod na to doon sa hari, no? At milyong-milyon. So ibig sabihin napakalaki yun yung atraso niya. Dahil sa siya'y walang maibayad, inutos ng hari na ipagbili siya, pati ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng kanyang ari-arian upang siya'y makabayad. Amen. So ganun yun yung katumbas para sa hari para sa kabayaran ng utang ng lingkod na ito, no? Maging yung asawa, yung anak, lahat ng ari-arian. Amen. So, ibig sabihin, buong aspeto, buong lahat ng buhay na meron yung lingkod na ito, diba? Yun yung katumbas ng utang, diba? Para siya makabayad. Amen. So, imagine niyo talagang, kumbaga ano na yan, parang, diba, pinatay mo na yung sarili mo. Pinatay niya na yung lingkod dahil wala So, pag sinabing pinagbili, pati asawa, hindi niya na pag-maari yan. Hindi niya na pag-aari yung anak niya. So, imagine niyo na lang. Diba? Parang mahiwalay ka sa asawa mo, sa anak mo, na dahil sa'yo, na wala. Diba? Nagkawatak-watak kayo. Sira na ang buhay mo. Wala na. Wala nang kwenta. Amen. So, ganun katumbas. Yun dapat yung deserve ng lingkod na ito. Amen. Verse 26. Lumuhod ang lingkod sa harap ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Amen. So parang, yun nga, nagmakaawa siya. Verse 27. And luckily, di ba? Fortunately, di ba? 27, naawa sa kanya ang hari. Kahit pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Amen. So, ganun kalupit. Ganun kagrabe yung habag na meron yung hari, no? Despite dun sa milyong-milyong utang, atraso sa kanya, dahil siya inaawa, pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Okay. Amen. So, walang yun. Wala nang hiningin kahit anong amount. So, sabi dito, pinalaya. Wala nang, sige, hindi niya pinababa yung sentensya, hindi niya pinababa yung, sige, ito na lang. Ikaw na lang magbayad, magtrabaho ka sa akin, o etc. Ito na lang ang benta mo, ari-arian mo. Okay, wala Sabi rito, pinalaya na lang basta, di ba? Dahil sa awa. Okay. 28, ngunit pagkaalis roon ay nakita niya ang isa niyang kapwa lingkod na may utang sa kanya na ilang daang piso. So, nakita naman daw niya yung, sabihin natin yung kapatid niya, yung kapwa lingkod o kaibigan. Di ba? Oy, na may utang sa kanya. O, may utang ka sa akin Sabi dito, yung amount nito ay ilang daang piso. So, compared dun sa utang niya, milyon-milyon. So, ang ginawa niya rito, sinakal niya ito. Sabay sabi, magbayad ka ng utang mo. Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Okay, grabe tong lingkod na to, no? Walang kung ano, walang kabog-abog. Sinakal agad. Amen. Verse 30, ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ito'y pinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Sumama ang loob ng ibang mga lingkod ng hari sa pangyayaring iyon, kaya't pumunta sila sa hari at nagsumbong. Ipinatawag ng hari ang lingkod na iyon. Napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo. Hindi ba't dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo? Sa galit ng hari, siya'y pinabilanggo hanggang sa mabayaran ng buo
ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin ninyo sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo taus-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Okay? So, I hope nakita natin, no, na-picture natin sa isipan natin yung pangyayari o yung kwento. No? Itong lingkod na to, sabihin natin si lingkod 1, si lingkod A, may utang sa hari, milyon-milyon. Okay? So, imbis na parusahan, ibenta yung ari-arian, asawa, anak para makabayad, nagmakaawa siya at dahil sa awa ng hari, di ba, siya ay pinalaya, di ba, at pinatawad sa kanyang mga utang. Pero despite doon sa pagpapatawad sa kanya ng hari, hindi ganun yung ginawa niya doon sa taong may utang sa kanya. Na daang piso lang compare doon sa utang niya. So, ang ginawa niya, sinakal niya at pinakulong niya ito hanggang sa makabayad. Okay. So, nakita dito ng hari yung hindi magandang ginawa noong lingkod na ito. Kaya ang ginawa niya, pinagalitan niya at pinakulong itong lingkod na ito na mayroong hindi magandang ginawa doon sa kapwa niya. Okay. So ito naman ay kumbaga parang talinghaga o parang pagpapaliwanag ni Jesus Christ. Pero sabi dito sa 35, gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo taus-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Okay. So ibig sabihin, pinakikita lang dito mga kapatid yung importance at kung gaanong hinahanap ng Diyos sa atin ang pagkapatawad. Amen. Ang pagkapatawad ay hindi lang basta, no? Hindi lang basta ito sa atin, ano? So, sa bawat Kristiyano na meron dito sa atin, sa bawat lingkod ng Panginoon, sa bawat mga taong binago ang buhay, laging hinahanap at laging tinitingnan ng Diyos ang pagpapatawad sa atin. Amen. So, gayon na lamang yung importansya, pinakikita rito, no? Ganun yung importansya na hinahanap o tinitingnan ng Diyos doon sa pagpapatawad. Amen. So, ganun kataas. Okay? So, sa atin, dito pa lang makikita natin na hinahanap ng Diyos sa atin, sa buhay natin, yung pagpapatawad. Okay, na dapat ito ay nagmamanifest sa atin. Okay, ano pa po yung mga mensahe nitong verse natin na ito? Ang sabi po sa Matthew chapter 6 verse 14 to 15 para magkaroon ng support, di ba? Doon sa Bible verse na to na sinasabi natin na hinahanap ng Diyos, okay? Yung pagpapatawad sa atin at kung gayon na lamang yung importansya o yung halaga ng pagpapatawad, di ba? Yung halaga ng pagtingin ng Diyos sa pagpapatawad. Okay? Mateo chapter 6 verse 14 to 15, sapagkat kung patatawarin ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo patatawarin ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama na nasa langit o ng inyong Ama. Amen. So, ano po ba ibig sabihin nito? So, meron po ba itong kinalaman sa salvation? Kapag ako ba ay nagpatawad, saka pa lang ako patatawarin, nakala ko ba it's by grace? Amen. So, ano po ba ibig sabihin nito? Nakasalalay ba sa akin sa pagpapatawad ko yung pagpapatawad sa akin ni Jesus Christ? Okay, so, hindi po, no? So, unang-una, sabi ko nga kanina, syempre unang-una, hindi po nakasalalay sa atin yung salvation. Wala talaga yan. Hindi ibig sabihin nagpatawad ako, patatawarin na rin ako ng Diyos at ako'y maliligtas na. So, wala yan sa kinalaman sa gawa natin. Amen? So, ito po ay pinakikita sa atin kung gaanong katimbang, dito lang, gaanong kaitimbang ang pagkapatawad na hinahanap ng Diyos sa atin. Okay? So, ibig sabihin din mga kapatid, kapag sinabi ring tayo po ay kung ngunit basahin po natin ulit natin, no? Sapagkat kung patatawarin niyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama
na nasa langit. Amen. So, ibig sabihin mga kapatid, unang-una, sa bawat Kristiyano na tumanggap kay Jesus Christ, okay? So, tayo pong lahat ay dapat sanay magpatawad. Amen. Since dahil nga tayo po ay pinatawad ng Diyos, hinahanap din sa atin na dapat sanay din tayong magpatawad. Okay? Kung wala po tayong, ibig sabihin, kung wala tayong relasyon kay Jesus Christ, matik yan talaga. Wala tayong ano yan hindi talaga tayo makakapagpatawad. Amen? Hindi natin kakayanin na magpatawad. Okay? Pero dahil nga po tayo ay may relasyon sa Diyos at nakipag-isa tayo sa Kanya, okay? Tayo pong lahat ay dapat sanay magpatawad. Amen? So, sa buhay natin mga kapatid, dito sa lupa, alam ng Diyos. Okay? Alam kasi ng Diyos, at pangalawa mga kapatid, alam ng Diyos na sa buhay natin, laging ma-experience natin yan yung pagsubok ng pagpapatawad. Okay? So, hanggat nabubuhay tayo rito, walang perfect dito sa mundong ito. May mga nagkakamali tayo, may nagkakamali sa atin, nagkakamali tayo, nasasaktan natin ng kapwa natin at nasasaktan din tayo. Amen. So, laging merong test, 'di ba? At laging nasusubok yung pagkapatawad natin. At masasabi ko na hindi mawawala yan. Laging nandyan yan. Laging merong tao na makakasakit sa atin, makaka-offend sa atin. So, ano yung dapat nating gawin? Whenever nangyayari yun. Kaya sinasabi sa atin dito yung bigat, 'di ba? Pinakikita lang dito yung bigat ng pagkapatawad. Dapat sanay tayo magpatawad. Amen. So, yan yung isa sa talagang consistent na testing sa atin, yung pagpapatawad sa bawat araw, 'di ba? Laging may makakasakit sa atin. Dapat sanay tayo magpatawad. Okay? Amen. Kaya nga kapag tayo ay tagusunod ni Kristo, dapat tayo ay sanay magpatawad. At bukod sa pagpapatawad mga kapatid, amen, we pursue reconciliation. Amen. Yung pagkakasundo. Kailangan kasunod nun yung pagkakasundo. Amen. Importante din yun. Kasi kung babasahin natin yung kanina sa verse sa Matthew 18, kung babasahin natin yung mas mataas, yung verse 15. Amen. So, nandun din yung pagkapatawad, So, kalakip nun yung pagkakasunduan. Okay? So, kasama din yun. Hindi pwede yung nagpapatawad, pero sige nga, pinapatawad na kita, pero wag ka na lang magpapakita sa akin. Amen. So, hindi yun yung pagkapatawad na tinitingnan at hinahanap sa atin dito ni Jesus Christ. So, kasama yun. Amen, yung pagkakasundo. Okay? Dahil nga rin, isa pa, ang kapatawaran ay nasa, kumbaga, kung babasahin natin babasahin natin ng Biblia, talaga naman ang forgiveness is, yan yung pinaka manifestation ng pag-ibig ng Diyos. Amen. Kaya nga kung tatanungin natin, ano yung, paano natin na-experience yung pag-ibig ng Diyos, lagi pumapasok sa isipan natin, pinatawad tayo. Amen. Lagi natin pumapasok sa isipan natin, pinatawad tayo kahit hindi tayo kapatawad-tawad. Diba? Kahit napakadami nating kasalanan, pinatawad tayo ng Diyos. Amen. Kaya nga yung babae, diba, naghugas ng paa ni Jesus Christ, okay, naramdaman niya ang pag-ibig doon ng Diyos kasi naramdaman niya yung pagpapatawad. Amen. Okay, so, kung tayo po ay tumanggap kay Jesus Christ, kung tayo po ay tumanggap ng mabuting balita tungkol kay Kristo, isa sa manifestation niya na pagbabago ng buhay natin, sanay tayong magpatawad. Amen? Okay, so ibig sabihin, dahil nga rin tayo po ay hindi natin pwedeng sabihin na hindi natin kaya magpatawad kasi tao lang tayo. Again, lagi nating naririnig yan, hindi na po tayo tao lang. Tayo po yung mga binago na ng Diyos. Tayo po yung mga anak na ng Diyos. Okay? At tayo po yung tumanggap ng pagkapatawad. So, meaning, sabi nga sa salita ng, di ba, sa mga kasabihan, we cannot give what we do not have. At ganun din naman,
kaya nating i-share kung ano yung natanggap natin. Kung ano man yung natanggap natin at isa sa tinanggap natin ay yung pagpapatawad ng Diyos, kaya din nating i-share ang pagpapatawad. Okay? Amen. So, ibig sabihin din mga kapatid, kapag hindi tayo nagpapatawad, isa lang din yung ano yan eh. Kumbaga parang isa yan at number one niyang hadlang o hindrance para magkaroon ng isang tao o parang isang tao hindi magkaroon ng relasyon sa Diyos. Amen. So, talagang yung pagpapatawad, ano yan, kumbaga, identity, kasama sa identity ng Kristiyano yan. Amen. So, kapag ang isang tao ay hindi sanay magpatawad, ibig sabihin wala pa siyang relasyon sa Diyos. Amen. So, ibig sabihin kasi ano ba ang number one o sabihin natin ano ba ang number one na dahilan kung bakit ang isang tao ay hindi nagpapatawad? Pride. Amen. Walang pagsuko. Amen. At walang Kristiyano po na hindi nagsusuko sa Diyos. Walang Kristiyano, di ba, ang mapagpataas. Walang Kristiyano ang mayabang. Amen. Ang bawat Kristiyano po ay mapagpakumbaba. Amen. At sa pagpapakumbaba na yon, kaya nagagawa ng bawat Kristiyano ang pagpapatawad. Amen. Ano pa po yung pwede nating matutunan dito sa ating topic ngayon? Forgiveness is a command, not an option. Okay? So, kapag sinabi pong command, ito po ay utos, di ba? So, sa ano po 'yan, sa militar, napaka-importante po ng obey first before you complain, di ba? Maganon. Kahit ano pa man din yung napaka-stricto niyan eh. Basta sinabi ng superior mo, kahit ayaw mo, kailangan mo sundin. Ganyan po ibig sabihin pag sinabing command. At ito pong forgiveness na sinasabi nito sa atin ng Panginoong Hesus ay isang command. Amen. Isang utos. At hindi lang po ito isang option na parang sasabihin natin na kailangan ko bang magpatawad? Okay. Kapatawad. Ba, kailangan ko ba siyang patawarin o hindi? So, wala dapat ganun. Hindi option yung hindi ko dapat siya patawarin kasi mabigat yung kasalanan niya. Okay? Regardless kung sino man yung tao na gumawa sa'yo ng hindi maganda at kung gaano kabigat o gaano kagaan yung kasalanan na ginawa sa'yo. Amen. Walang kinalaman yun. Okay? So, ano man, kung sino man yan, ano man yung bigat o gaan ng pagkakasala, sabi ng Diyos, forgive. Patawad ka. Amen. Sabi nga sa Colossus chapter 3 verse 13, magtiisan kayo at magpatawaran kung may reklamo ang sino man laban ka sa kanino man. Magpatawad kayo tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos. Amen. So ito sa command. Amen. Ito isang utos sa ating lahat. Hindi sinabi kung kaya ninyo, patawarin ninyo. Kung hindi, huwag. Walang sinabing ganun mga kapatid. Sinabi rito, magpatawad kayo tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos. Amen? Tayo pong, especially, siyempre, tayong mga Kristiyano, kahit sino pa man makagawa sa atin, gano'n makabigat, magpatawad tayo. Amen? Kasi nga, unang-una, hindi pinahihintulutan ng Diyos yung paghihiganti. Ayaw ng Diyos niyan. Amen? Hindi pabor ang Diyos na ikaw ang gumanti o gantihan mo. Walang ganun, Kaya sabi nga niya, vengeance is mine. At kung titingnan natin yung mga kwento ni Jesus Christ doon, di ba? Yung tungkol doon sa kapag ikaw ay binato ng tinapay o binato ng bato, batuhin mo ng tinapay. Okay? Kung sinampal ka sa kaliwang pisngi, ibigay mo na rin yung kanan. So doon pa lang pinakikita na ayaw talaga ng Lord na tayo po ay naghihiganti. Okay? Kasi kung gusto niya ang paghihiganti, wala tayong pagpapatawad na matatanggap. Amen? Kung gusto niya na tayo po ay gantihan, siguro matagal na. Diba? Tapos na ang anong tawag dito, ang mundo. Wala na siguro. Amen? Pero dahil nga mahal tayo ng Diyos at ang Diyos ay Diyos ng pagpapatawad. Amen?
tinuturuan din tayo at china-challenge at pinupush at inuutusan na magpatawad din tayo. Amen. Kasi nga kapag tayo din ay nagpapatawad, mas naunawaan natin or sabihin na natin na kapag tayo nagpapatawad, naunawaan natin ng lubusan yung biyaya ng Diyos. Amen. So, talagang magmamanifest sa atin yan. Pag sinasabi nating, ang tawag dito, kapag sinasabi nating naunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos, kaya natin magpatawad. Amen. Kaya natin magpatawad. Okay? Ano pa po? Forgiveness is also a way to reconciliation. Okay? So, sa pagkakasundo, yun nga, Matthew chapter 18 verse 15 to 17. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, mga kapatid. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at usapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Amen. So, ano yung dapat natin gawin? Ito, tinuturuan tayo dito. Okay, paano ba dapat yung approach o paano ba dapat yung kilos natin when it comes to forgiveness. Amen. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo na ang inyong pagsasamahan bilang magkakapatid. Okay. Kung nagkasala daw kayo, kausapin mo. Okay. Privately. Ngunit kung ayaw niya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hintil o isang maniningil ng buwis. Amen. Amen. So, kung nagkaroon man ng sigalot, nagkaroon man ng kahit anong, conflict, amen, ito yung isang pamamaraan, no? So, sabi ko nga kanina, ayaw ng Lord ng pagiganti, ayaw niyan, ayaw niya ng sama ng loob, ayaw niya ng puot. So, kung meron man mangyaring ganito, ang sinasabi sa atin, magpatawad agad. So, isang way na yan, pag-uusap. Amen. Sabi nga dito, yung unang ginawa rito, yung pag-usap ng privately. Siyempre, yung pag-uusap na to with love. Okay? So, bukod doon, kung ayaw pa din daw, magbaon ka pa ng saksi. Magbaon ka man ng pack-up. 2 o 3 na may itak, palakol, o kutsilyo. Hindi, walang nakalagay na ganun. Okay. So, yung kasama na to ng 3 tao o 2, bilang saksi. Kung ano yung mapapag-usapan ninyo at gayon din para nanding mas maunawaan para magkaroon ng reconciliation. Okay? Para mapaliwanagan ang both parties. Kapag ayaw pa rin daw, dali na raw sa iglesia, no? Sa buong congregation. Okay? Kung ayaw pa rin daw ang sabi, okay, gawin na raw natin, ituring mo na siyang parang hintil o isang maniningil ng buwis. Amen. So, pag sinabi pong hintil, mga kapatid, walang relasyon sa Diyos yan. Okay? Walang relasyon sa Diyos. Kaya sinasabi ko sa inyo kanina, di ba? Yung pagpapatawad, nakikita yan. Diba? At isa yan sa identity ng tunay na may relasyon sa Diyos. Amen. So, kung hindi sanay magpatawad at hindi talaga magawang magpatawad, katulad ng example dito, yun na nga yun. Walang relasyon sa Diyos. Hindi naunawaan ang tunay na biyaya ng Diyos. Okay? So, ibig sabihin yan, pag ganito na, dumantong na sa ganito, wala na tayong magagawa. Okay? So, kailangan niya ng change of heart talaga. At ang Diyos na magbabago nun. Amen? Kailangan niya magsuko. Kung sa ikaw, sa part mo, ginawa mo to, at talagang pinush mo para magkaroon kayo ng reconciliation at mabuo ulit yung samahan, okay, that's good. Diba? That's biblical. Okay, tama yung ginawa mo. Okay? Amen? So, kasi, kaya itinuro sa atin to, hindi lang for the sake of magkaroon tayo ng pagpapatawad, but also, mga kapatid, magbalik loob. Una-una, makapagbalik loob yung tao sa Diyos. Makapagbalik loob din ng, di ba? Magkaroon ka ng reconciliation, di ba? Mabalik yung ugnayan, ugnayan ninyo, okay?
So, isa yun sa purpose. At syempre, kaya sinabi rin dito privately, pinupush din dito ng Lord at tinuturo din sa atin na syempre, hindi dapat nating hiyain. Yes, di ba, kung may nakakagawa ng kasalanan sa atin, merong mga nakakasakit sa atin. So, not necessarily kailangan i-broadcast mo agad, di ba? Not necessarily kailangan mo, eto si ganito, si brother, si sister, ganito ginawa, ito, etc. Kailangan hiyain. Okay? So, hindi po tama yun. Hindi yun ang purpose. Dahil kapag ganun din ginawa natin, paghihigantin din yun. Amen? Kahit sabihin na natin hindi paghihiganto yun kasi kailangan malaman ng congregation yan. Hindi. Hindi po ako naniniwalang ganun eh. Diba? Sa deep inside ng puso mo, may paghihiganting nalalaman doon. Kaya tinuturo sa atin a way for reconciliation sa pagkapatawad, mag-usap kayo privately. Amen? At kainaman naman doon mga kapatid, pag nag-usap, nandyan si Jesus Christ. Sabi nga whether 2 or 3 gathered in my name, I am the midst of them. Okay? So, nandun si Jesus Christ. Okay? Mababasa natin sa Matthew 18:20 din. Okay? Dito kayo makakasunod. Okay? So, kailangan, ayan. So, kung tayo po ay mayroong mga gantong issue o may ganto tayong mga pinagdadaanan mga kapatid, at least natututunan na natin merong tinuturo sa atin ng Diyos. Amen. Okay, so tayo man yung kakausapin o tayo man yung kakausap, importante mga kapatid, sanay tayong magpatawad. Okay. Matthew chapter 5 verse 23 to 24. Kaya't kung naghahandog ka ng kaloob sa dambana at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwanan mo muna ang kaloob mo. Magkapagkasunduan mo na sa kanya, pagkatapos saka ka bumalik at maghandog. Okay? So, kung meron tayong hindi pagkakasunduan, o meron tayong naka-conflict, okay, hindi po nalulugod ang Diyos, okay, doon sa ating pagsamba o sa ating handog. Okay. So, nakikita yan ng Lord diba? Yung puso natin, kung merong mga hinanakit, alam natin merong may sama ng loob sa atin, kaya kailangan muna nating ayusin ito before we come before God. Okay? Bago tayo maglingkod o bago tayo maghandog ng papuri. Amen. So, kumbaga sa hindi umaabot sa Lord, hindi natin nabibigyan ng kaluguran kahit daw tayo ay magsasamba pa, magpuri, magpalakpak. Okay? Kapag merong may hinanakit sa atin at meron di tayong nakasundo na kapatid, hindi raw kalugod-dugo sa Diyos yan. Kaya dito pa lang pinakikita ng mga kapatid, pinakikita dito importance ng forgiveness. Okay. Kasama yan. Kasi nga, kapag daw tayo nagpapatawad, nagdudulot ito ng kapayapaan at pagkakasundo. Okay. Tayo pong mga kapatid ay kailangang, sabi nga, tayo mga peacemakers. Hindi tayo troublemakers. Okay. So, kung tayo po ay hinahangad natin ng kapayapaan, dapat sanay tayong magpatawad. Walang kapayapaan kung walang pagpapatawad. And kahit na sabihin na natin, hindi naman kami nag-aaway, hindi naman kami nagkakaganito, okay? Hindi naman kami nagbabangayan, okay? Pero nandoon yung hindi mo naman kinakausap din, di ba? Iniiwasan mo, di ba? Wala din. Wala ring peace doon, mga kapatid. Okay? So, kapag may pagpapatawad, may kapayapaan. Diba? May reconciliation, may pagkakasundo. So, hindi po totoo yung nagpatawad ako. Kung tatawarin na kita, huwag ka lang magpapakita sa akin. Walang pagpapatawad doon, mga kapatid. Kasabihan lang ng mundo yun. Pinatatawad na kita, huwag ka lang magpapakita. Okay? Huwag ka lang, di ba, huwag ka lang magpaparamdam. Okay? Amen? So, iyan po pagpapatawad ng mundo at hindi iyan yung pagpapatawad na itinuturo sa atin at inuutos sa atin ng Diyos. Okay? Pagpapatawad na nagdudulot ng kapayapaan at pagkakasundo. Amen?
At isa rin sa doon sa tanong ni Pedro na gusto din nating matutunan at naging message din sa atin, forgiveness is limitless. Okay? Walang hanggan yung kapatawad. Amen? Kahit na sinabi ni Jesus Christ 70 times 7, ilan ba yun? Kung magkano man yun, o di ba? Hindi yung exact figure yung tinutukoy ni Jesus Christ diyan. Okay? Ibig sabihin, ito po ay limitless. Wala itong katapusan. Hangga't nabubuhay tayo dito sa mundo, meron tayong may encounter na makakasakit sa atin. Baka lumagpas pa ng 700 yan. Baka lumagpas pa ng 800. Diba? So, ibig sabihin talagang hanggang nabubuhay tayo dito sa mundo, dapat marunong tayong magpatawad. Tulad ng sinabi rito, sumagot si Jesus, hindi lang 7 beses. Diba? Hindi 7 ulit, kundi 77 ulit. Amen? So, ibig sabihin nga mga kapatid, wala itong hanggan, wala itong katapusan tulad ng biyaya ng Diyos sa atin na walang hanggan. Doon ikinukumpara ito mga kapatid. Kung paanong tayo po ay pinatawad sa hindi masukat na level o antas ng pagkapatawad sa atin dahil sa bigat din ng mga kasalanan natin, ba, ganun din dapat tayo magpatawad. Amen? O paano sa bawat araw din, hindi man tayo perfect, di ba? Tayo'y nagkakasala at nadadapa din sa harapan ng Diyos. Okay? At pinapatawad pa rin tayo at patuloy ang pagkapatawad sa atin at dapat nagkapatawad din tayo. Amen. Huwag tayong tumulad doon sa lingkod, 'di ba? Doon sa example na pinatawad siya ng kanyang hari pero hindi niya nagawang patawarin yung may utang sa kanya na mas maliit lang, 'di ba? Na ilang daan lang pero hindi niya magawang patawarin. Okay? Hindi po 'yun yung ideal na pagiging Kristiyano. Hindi 'yun yung Kristiyano. Amen. Ang tunay na Kristiyano po, nalalaman at naunawaan yung pagpapatawad ng Diyos na ibinigay sa Kanya, kaya tayo nagpapatawad. Okay? Amen? So, hindi dapat tayo tumulad dun sa lingkod na yun, ano? Okay? So, ano lang siya, makasarili. Okay? Hindi genuine din yung paghingi niya ng tawad. Okay? Amen? So, naniniwala ko, hindi genuine yun out of, out of takot o out of kung ano pa man. Diba? Ang tunay na nakatanggap ng pagkapatawad, sanay magpatawad. Amen? Okay. Tayo yung naunawaan natin yung habag at awa ng Diyos. Okay. Kaya nga, kung tayo din magkapatawad, paano daw tayo magkapatawad? Forgive like Jesus. Amen? Lucas chapter 23 verse 34, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Amen. So imagine niyo dito, no, napakabigat ng kasalanan ng tao sa Diyos. Prior pa doon sa pagkakapako ni Jesus Christ, no, before pa napakabigat na ng mga kasalanan eh. Hindi mabilang, hindi masukat. Okay, pero sabi nga mga kapatid, gaano man kadami ang kasalanan ng mundong ito mula nung unang panahon pa hanggang sa ngayon na hindi natin kayang sukatin, tuldok lang yan kumpara sa habag ng Diyos. Amen. Ganong kalawak ang pag-ibig at habag ng Diyos sa atin. Amen. At naunawaan yan ni Jesus Christ. Amen. Alam niya yan. At alam niyang kaya niyang patawarin, alam niyang kayang patawarin ng Ama ang pagkakasala ng buong mundo. Amen? Kahit na nung mga panahon na to mga kapatid, ma-imagine nyo, it is, napaka-challenging na to kay Jesus Christ. Si Jesus Christ po, pinako dito, hindi siya purely Diyos. Diba? Tao siya dito. Diba? 100% na tao, but 100% din na Diyos. So, ibig sabihin, ang ibig ko pong sabihin dito, masakit yung naranasan niya. Yung magupit,
Yung latigo, di ba? Yung koronang tinik, yung ah, verbal, di ba, abuse o whatsoever, o ano man yung mura na narinig niya, di ba? Yung kasinungalingan, dun pa lang sa litis, di ba? Yung sa paglilitis na to, di ba? Parang, di ba? Emotionally, anong ginawa ko sa inyo? Di ba? Anong ginawa ko sa inyo para akusahan niyo ako ng ganito? Di ba? Hindi ko naman kayo ah, inargabyado, siniraan o whatsoever. Diba? Sa atin lang, sa buhay natin, pag nakakapanood tayo ng mga telenovela na ikaw na yung mabait, ikaw pa yung ginawang masama, inis na tayo eh. Diba? Yung mga ganong eksena. At ganun yung naranasan dito ni Jesus Christ. At mas masakit pa dito, siya mismo. Diba? Yung nakasalang. Okay? At sa pagkakataon nito, diba, kalaban niya ang lahat ng tao. Imagine niyo kalaban niya rito o itinapat sa kanya si Barabas na talagang maraming pinatay. Amen. Pero iyon ang pinabura ng tao. Emotionally ang sakit nun, di ba? Nakakagalit, di ba? Nakakaganti, parang gusto mong gumanti. Okay? At bukod dun sa emotional, yung physical. Amen. Yung tipong nilatigo ka. Amen. Pag ito ang pinag-uusapan mga kapatid, laging pumapasok sa isipan ko yung Passion of the Christ. Ganun kagrabe yung parusa, yung torture, yung paglalatigo, yung, diba, yung pagbubuhat ng krus. Actually, doon ko lang talaga naunawaan. Kasi before pa, bago ko mapanood yun, kaya ang nasa tingin ko lang, simpleng latigo lang, na parang, lalo nung bata, no, yung tipong, kasi ang nakapanood ko nun, yung mga sinakulo lang, parang pananlalatigo, yung, di ba, yung mga rubber lang na magaganon, parang latigo lang din nalalatay yan. Pero iba pala, di ba, meron pang mga ball bearing doon sa dulo, may pangkawit na talagang susungkitin yung kalaman-lamanan mo doon sa loob. Grabe, ang sakit nun, ano? Tapos, imagine yung cruise lang, ilang tonelada o sabihin natin gano'ng kabigat yun. Diba? Inakyat mo dun sa bundok. Kasi dati, nung bata kami, nagaganyan din kami. Pero, kawayan lang na, yung stick lang na gano'n, lalagyan mo ng ano tawag dito, tali para mag-cruise. Diba? Tapos kapag mayroong mga ginagawang bahay, diba? Yung mga bundok ng graba, buhangin, diba? Doon kayo ipapako, kunwari. Ganun ang kagaan yung pananaw ko regarding dito. Pero nung napanood ko ngayon Passion of the Christ, grabe, no? Grabe yung nangyari na yon. Baka nga doble ng bigat o triple ng bigat pa ni Jesus Christ yung krus. Okay? Na binubuhat niya. At binubuhat niya yon, hindi siya 100% ng malakas. Okay? Na okay. Diba? Kasi nga, binuhat niya yon, bugbog sarado na siya eh. Puro sugat na siya, mahina na siya, marami na siyang dugong na nawala. Okay, so mahilo-hilo pa yan. So imagine niyo, nakakagalit, no? Pero, sa kabila ng lahat ng iyon, mga kapatid, nagawa pa rin tayong patawarin ng Diyos. Amen. So kung titingnan natin ngayon sa buhay natin, ano yung pwede kong maging dahilan para ako ay hindi magpatawad? Amen. Kung tayo po ihalin tulad natin, yung sarili natin dun sa lingkod, tama, milyon-milyon yung kasalanan natin. At yung milyon-milyon din na yun, pinatawad tayo. Amen. Baka may nakagawa lang sa atin ng sinimpleng siniraan lang tayo. Baka hindi na natin magawang patawarin. Amen. Baka magawa na nating isumpa at maging, diba, maging puot na yun, ano? Amen. So, sabi ko nga kanina, ang pagkapatawad natin, regardless, dapat, kung ano man yung kasalanan niya, o sino man siya. Dahil ganun tayo pinatawad ng Diyos. Amen? At lagi natin nga isipin,
Okay? Huwag natin gagawin yung pagpapatawad para dun sa tao. Okay? Kaya sabi natin, regardless kung sino yan o ano man yan, ginagawa natin ang pagpapatawad para sa Lord. Dahil ito ang utos niya, ba? Dahil ito ang kalooban niya, ito ang nais niya sa atin na magpatawad, ito yung gawin natin. At ito yung manifestation ng pag-ibig na meron tayo. Ito yung pinagkaiba ng agape kind of love doon sa eros and philia kind of love. Amen. Ito yung ito yung nagpapaiba yung pagkapatawad. Okay? Ganun kabigat at ganun kahalaga ang pagpapatawad ng Diyos. Amen? Kaya nga kapag sinabi ring magpatawad kayo tulad ni Jesus Christ, Ephesians chapter 4 verse 32, maging mabait kayo at mahabagin sa isa't isa. At magpatawaran kayo tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Amen? So, kapag sinabing maging mabait, mahabagin, okay, ito po yung mga attributes ni Jesus Christ. Okay. So, kapag sinabing mabait, walang paggaganti dito. Walang paghihiganti na pumapasok. Okay. Never, na kahit na merong masakit na nangyari, di ba? Never dapat pumapasok sa atin yung paghihiganti. Yes, it is a challenge. Lagi tayo din tinatempt din ng kaaway. Okay, dumaan ka lang sa mga sa kalsada, di ba, nakakainitan ng ulo. Kinat ka, gusto mo na rin katin. Di ba? Binusina ka, gusto mo rin businahin. So, it is challenging talaga sa atin. Sinigitan ka sa pila, sisingitan mo din. Yan ang pita ng laman. At yan dyan tayo inatake ng kaaway. At again, ito ang inuutos sa atin, be like Jesus Christ. Lagi nating ipairal ang pagkapatawad. Maging mabait. So, say no sa vengeance, sa paghiganti. At sabi nga rin, maging mahabagin. Amen. So, pag sabing mahabagin, ito yung ginawa sa atin ni Jesus Christ. Nahabag sa atin. Okay. Despite na tayo po'y mapagmataas, kahit na sa tingin natin ay magaling tayo, okay, nahabag sa atin ng Diyos. Amen. So alam ko sa mundo natin, yun yung mas nakakaasar di ba? Yung mga mayayabang, ikaw na nga yung mali, ikaw pa yung nagmamataas. Ikaw na nga yung mali, ikaw pa yung, di ba? Ikaw pa yung may ganang magalit o ikaw pa yung matapang. Mas nakakabusit yung mga ganun, no? Diba? Yan ang matitinding temptation sa atin. Diba? Test sa atin. But again, ganyan din tayo sa harapan ng Diyos. Diba? Ganyan din ang ginawa natin. For the longest time, lagi rin natin sinasabi, hindi ko kailangan ng Diyos. Magaling ako mahusay ako mayaman ako, matalino ako. Okay? Hindi ko kailangan yan. Pero, diba? Nung the moment na naunawaan natin, nakita natin na wala tayong kwenta. Diba? Na-wretch tayo. Diba? Na wala tayong, diba? Noong iniwan na tayo ng yaman, iniwan na tayo ng kapangyarihan, na hindi natin nakita na iniligtas tayo ng talino natin. Diba? Nandiyan pa rin ang Diyos na sinalo tayo. Nandiyan pa rin si Jesus Christ na pinatawad tayo at binago tayo at binigyan tayo ng panibagong buhay. Amen? So kung ganun yung na-experience natin, ganun yung pagkapatawad na na-experience natin kay Jesus Christ, diba? Ganun din yung pagpapatawad at ganun din dapat yung umiiral sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Okay? Ako naniniwala, walang kahit anong kasalanan dito sa mundo na pwede na nating sabihin na hindi ka patawad-tawad. Kahit nagnakaw ng bilyon, diba? Nagnakaw ng kung ano-ano pa man, may ginawang karimari-maring sa'yo. Naalala ko yung isang kwento nun ni Pastor Peter Tanchi. Napakabigat nun. Na-rape yung kanyang anak. So,
bilang ama, di ba? Nakakagalit talaga. Amen. Parang dumating pa raw sila sa punto na, ito ba yung Panginoon na pinaglilingkuran natin? Bakit ganun? Bakit ganito? Bakit ganito pa yung nangyari? Amen. Pero, isa lang din ang pinaisip sa kanila ng Lord. Forgiveness. Okay. Hindi mo matetest sa buhay mo yung forgiveness kung wala tayong situation sa buhay natin na kailangan natin magpatawad. Pero sa situation na yun, napakabigat talaga. Pero, nagawa niya, no, magpatawad. Kasi yun yung pinagagawa sa kanya ng Diyos. Amen? Amen. So, sa atin din, talagang darating at laging itetest tayo ng Lord patungo sa forgiveness. Okay. So, kailangan lang nating sumunod. Okay. Kailangan lang nating sundin ang Panginoong Hesus. Hindi ko alam kung ano yung sitwasyon ng meron tayo ngayon. Okay. Kung meron tayong broken relationship o meron tayong mga conflict. Okay. So, walang ibang mag-i-initiate at walang ibang magsisimula ng pagpapatawad kundi ikaw. Dahil ikaw ang Kristiyano. Ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ang binago ang buhay. Amen. So, nawa, sa buhay din natin ito, dapat, isa rin sa gusto nating, kung meron pa tayong problem o meron tayong nakikita natin na mahina pa tayo sa pagpapatawad, dapat isa yan sa pinapanalangin natin. Ano? So, dapat manalangin tayo para sa, yan, magkaroon tayo ng pusong mapagpatawad. Okay? Na bitawan natin yung mga sama ng loob na meron tayo. So, yan yung isang hindrance kung bakit di tayo magpatawad kasi pinapahalagahan natin yung sama ng loob na meron tayo. Again, hindi ko po alam kung ano yung sitwasyon natin in the past o mga nangyari ngayon. Kung meron tayong sama ng loob, mga kapatid. Pero, sa tingin ko, isa yan sa talagang mahirap na napakalaking balakid para tayo pa yung magpatawad. Yung pangalagaan natin, ingatan natin, yung samaan ng loob na meron tayo. Amen. Okay. Kasi yung samaan ng loob, it connects sa pride na gusto nating makaganti. Release it, mga kapatid. Isuko natin sa Panginoon. At pag sinabing pagpatawad, hindi po ito para dun sa tao na papatawarin natin. It is more para sa atin. Kasi pinalalaya natin yung sarili natin dun sa hatred, dun sa sakit, doon sa bigat, diba, na meron tayo yung sama ng loob. Okay? At syempre, hangarin natin yung pagkakasundo. But again, ibig sabihin, pag sinabing pagkakasundo, nandun yung, diba, nandun yung, wala na yung galit, wala yung paghihiganti, diba, nandun yung nag-uusap na rin kayo, nandyan na yung, nandyan yung, wala kayo yung, hinanakitan, okay? Pero, again, hindi ko naman alam kung ano yung relasyon na meron na nasira, okay? So, not necessarily, kailangan mabuo ulit yun, etc., etc., na, kung talagang, kasi, alam ng Lord yan, o depende yan, meron tayong mga legal na dapat ding, diba, ayusin, o sabihin na natin ng mga may legal na dapat may obligasyon tayo dyan. Ang tinutukoy lang natin dito, mga kapatid, pagdating sa kalooban natin, mawala yung galit, mawala yung kahit anong uri ng paghihiganti, wala yung kaisipan na kahit yung sa isipan natin, sinusumpa natin yung tao na to, dapat mawala yun. Yun yung gusto nating makalaya tayo. Amen? So, isa rin sa mga dapat nating i-take dito sa aral natin na to, alalahanin natin lagi yung biyaya ng Diyos. At, syempre, yung mamuhay tayo bilang mga mapagpayapa o yung mga peacemakers. Amen? So, napaka-importante niyan, mga kapatid. Okay? So, kung tayo may sama ng loob, pakawalan na natin yan. Amen? At, turuan tayo nawa ng Diyos ng isang o ipanalangin natin na patuloy tayo magkaroon ng pusong mapagpatawad. Okay?
So, lastly mga kapatid, syempre, pag sinabi rin kapatawaran, okay, ano yan, tandayan, gaya nga sabi ko kanina, tandayan ng pusong binago ng Diyos. Ayan, bagong buhay natin yan. Amen. So, tayo pong lahat ay binago na ng Diyos, kaya sanay tayo magpatawad. At lastly nga po, sinasabi ko sa Matthew chapter 5 verse 9, mapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ituturing ng mga anak ng Diyos. Okay? So, yung mga peacemakers. Okay? So, dapat tayong lahat ay mga peacemakers. At isa sa attributes ng peacemaker, sanay po tayo magpatawad. Gusto natin yung reconciliation, pagkakasundo. Yan po ang peacemaker. Amen? So, nawa po sa gabi nito ay may natutunan tayo patungkol sa pagkapatawad at nawa ay patuloy tayong baguhin ng Diyos when it comes to forgiveness at patungkol doon sa pagkakasundo natin, ano. So, sabi ko nga, ano yan, araw-araw may test tayo dyan. So, nawa, lagi natin mapasa yun sa Diyos. Gawin natin yan para kay Jesus Christ. Amen? So, let's pray. Aming Ama, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo. Salamat, Lord, sa mabiyayang salita na pinagkaloob mo sa amin. Lord, dalangin namin sa gabi na ito ay bigyan mo kami patuloy ng isang pusong mapagpatawad. Ikaw nakakita ng puso namin, Lord, ng laman ng puso namin. At kung may nakikita ka pang katigasan ng aming puso, ng aming ulo, at kami ay meron pang mga reservation sa pagpapatawad, Lord, hilumin mo ang puso namin at turuan mo kami magpatawad. Ano man yung mga kasama ng loob na meron kami, ano man yung past namin, ano man yung mga nakalakihan namin, mga bitbitin namin, na mga extra baggage sa amin, laman ng aming puso na nakakapagpabigat sa amin, Lord. Tulungan mo kaming itong mawala, Lord. Tulungan mo kaming isuko to sa iyo upang kami patuloy na makapaglingkod at patuloy kaming magawa namin kung ano yung kalugod-lugod at magawa namin kung ano yung inuutos mo at yun yung magpatawad, Panginoong Yesus. Aming Ama, maging dalaw yung kami ng pagpapala mo sa pamamagitan ng pagpapatawad. Maging dalaw yung kami ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagkakasunduan na nais mong gawin namin sa hindi lang sa aming magkakapatid, sa aming community, hindi lang sa magkakapatid, sa pananampalataya, maging sa loob ng pamilya, sa loob ng trabaho, sa loob ng paaralan, at sa mga tao pang makakasalumuhan namin. Lord, maging pagpapala kami sa bawat araw, makita sa amin ang pag-ibig mo, makita sa amin ang identity mo sa pamamagitan ng pag-ibig na may pagpapatawad sa bawat isa. Maraming salamat, Lord, sa pagpapatawad na pinagkaloob mo sa amin, na nagbago ng buhay namin, na nagbago ng aming pananaw sa buhay, ng aming puso, ng aming damdamin, Panginoong Hesus, upang kami patuloy na maging asin at ilaw sa mundong ito. Lord, patuloy mo kaming gabayan sa bawat araw, patuloy mo kaming bigyan ng lakas, patuloy mo kaming bigyan ng katatagan na magampanan namin ang tungkulin namin bilang mga tapat na lingkod at maging patotoo kami sa bawat isa. Ama, salamat din, Panginoong Hesus, sa pagpapagaling sa lahat ng mga karamdaman na meron kami, Panginoong Hesus. Ano man yung bigat, ano man yung gano'ng makalaki, Lord, walang imposible sa iyo. Walang pangalan ng sakit na higit sa pangalang Hesus. Alam namin na ikaw ang may kakayanang magpagaling at kami po ay nagkapasalamat na sa kagalingang ipinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat, O Diyos, kagalingang sa kagalingang pisikal, kagalingang emosyonal, kagalingang mental, kagalingang spiritual, Panginoong Hesus. Maraming salamat po. At sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsambat kadakilaan, ito ang aming dalangin sa pangalan ng Hesus. Amen and Amen. Muli po, mapagpalang gabi po sa ating lahat at God bless us all. Salamat po sa Lord sa mga salita niya na ating napakinggan. At patuloy po tayong manabik sa ating mga gawain kagaya po ngayon. Midweek Fellowship 6 to 8 p.m. Youth Fellowship Saturday 5 to 6:30 p.m.
At ang Sunday Fellowship, 9 to 11 a.m. at 2 to 4 p.m. Bago po tayo magtapos, pastor natin, mahal natin. Ang community ng lingkod, mahal natin. Siyempre po, ang pamilya natin, mahal natin. At ang tema ng taon, tapat na lingkod ni Kristo, buhay na patotoo. God bless us all. First I